Good morning mga kasiman sa saka. Sana'y nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Ayan yung mga manok ko. Nakaambang na sa akin. Kasi nagugutom na sila. Ayan. Ngayon ay mag-harvest tayo ng azola. Kasi sa amin ngayon, umpisa ng tag-ulan. Kada hapon, umuulan na sa gabi. Sa araw naman, umiinit. So, medyo okay lang. Balance. So, yung pag tag-ulan kasi, paborito ng asola yun. Kaya, harvest tayo. Yan, piliin natin yung nasa makakapal na part. Para hindi siya magpatong-patong. Kasi pag na sobrang kapal, nakakasakit din yung asola. Sira yung ano niya, pag tubo at saka mayroong mga tumitirang mga insekto doon sa taas ng asola. Pag nagpatong-patong na siya, hindi na siya nakalapat sa tubig. Yan, harvest tayo ng asola kasi first harvest to. Simula nung pagka cultivate ko sa kanila. Yan, nagbunga na naman ang aking project. So, yan. Tsaga lang. Darating din yung araw na babalik yung mga effort mo. Ayan o. Isipin mo kung makaharvest ako niyan ng 1 kilo. Magkano na yung feeds ngayon? Yung feeds ngayon ay nasa 37 to 38, minsan 40 pa. Yung iba, lalo yung mga mamahaling feeds. Yan, for free yan. Yan. Ngayon, hindi ko muna harvestan ng sobrang dami kasi mamayang tanghali. Kuhaan ko rin ng mga kalahating kilo din dun sa part dun sa kabila. Ito, ihalo ko lang sa feeds nila. Yung gawa kong feeds. Pakunti-kunti para masanay sila pa. Pero actually, pag kahit ibigay mo to ng rekta sa kanila, pwede. Minsan nga dinadayo to ng manok dyan sa loob makakapasok talaga, may butas kasi dun sa kabila. Kain ng asola dyan. Kaya yung ibang manok ko dyan, basa yung mga balahibo dun sa ilalim niya. Yung banda sa puwet kasi masyadong na kasi yung balahibo sa puwet nila, masyadong mababa kasi lagi nangingitlog. Yeah, basang-basa pag pumasok dyan kasi nasa mga 1 dangkal yung tubig niyan Yan yung mga success. Maliit na bagay pero malaking tulong. Yan. Tapos super healthy yung mga manok mo. Fresh na fresh yung gulay nila yan. Pagpalagay mong nasa kalahating kilo na lang yan. Ibig sabihin, nakalibre na ako ng mga 18-19 pesos. Maliit yan. 18-19 pesos, maliit lang yan. Hindi mo mapapansin yan kung isang araw mo lang na pagbabasihan. Pero farming yan, pangmahabaan yan. Time yung ininvest mo dyan. Sa totoo lang, time yung ininvest ko dyan, umpisa pa lang. Wala pang mga ilang buwan pa yan bago mag-return sa'yo. Pero, tinan mo, 18 pesos, malit na bagay. Pero kung sumadahin mo, 18 pesos times 30 sa isang buwan, naku po,
Malaki yun. Pambayad mo na ng tubig yun. Di kaya pambayad mo na ng ilaw. Kaya malaking bagay talaga pag meron kang mga tanim, alaga. Kasi asula, hindi ko alam kung paano sabihin, alaga o tanim. Tanim kasi nakabaon sa lupa eh. Ito nakalutang kasi. Parang alaga ba? Alagang asula. Yan o. Itong klaseng asula na to, mga maliit yung dahon. Kung hindi ako nagkakamali, may 4 na klaseng asula ata. Dati yung asulapan ko dati doon sa kabila. Narekta sa lupa, mga malalaki yung dahon. Ngayon medyo maliliit yung dahon nito. Which is medyo may kagandahan kasi hindi naman ako mahirapan pag durug-durug. Yung mga manok, gusto ng mga manok. Yan. Yan, hugasan muna natin yan para yan o, parang hindi nabawasan yung asula. Yan, ingat-ingat lang kasi laging naulan, madulas. Makapagpahinga mo na yung aking mga Madrid de Agua ngayon. Yung mga sanga na pinag-harvestan ko, mabilis maka-generate ng mga bagong tubo na dahon, mga talbos. Tag-ulan, kaya mabilis silang makabawi. Sa yung Madrid de Agua, parang napier din yan. The more na kinukuhaan mo, the more siyang kakapal. Yan, linisin natin ng maigi kasi ang ginawa ko kasing fertilizer nito, yung cow manure, cow dung ba. Ngayon, siyempre, may yan, yung di maiwasan yung amoy. Kaya, linisan natin ng maigi. Kasi, livestock yan. May buhay. Pakainin mo ng marumi, nako, pag yan nagtae, nagka-diarrhea yan, gastos na naman. Ganyan ang gagawin natin. Laging malinis. Yan ang techniques. Laging malinis. Yan o. Sa sunod, gamitan ko na ng salaan to. Kasi sobrang pino talaga. Dati, pwede mo lang salaan yun eh. Kasi kakapal ng dahon. Itong klaseng asola ngayon, pino. Mahirapan tayo sa kalisod. Pero okay lang. Given na yan na maliliit. So, tayo ang mag-adjust. First harvest, very happy. Nagbunga na naman. Another project. Ayan. Sa mga kabaro ko, mga seaman, umpisa na rin kayo. Habang lagi pa tayong nasakay, mayroon tayong pinaglibangan kasi hindi nyo mamalayan, bigla na lang lalago at mayroon na kayong paglibangan. Healthy foods pa, hindi na kayo bibili. Kano na yung itlog ngayon ang mahal. Makabinta ka pa. Libre ka na sa pagkain, makabinta ka pa, malibang ka pa. Walang stress. Talagang bakasyon talaga. And ma-divert yung isipan mo sa ganito. So, hindi ka ma-stress, ma-enjoy mo yung bakasyon mo.
Disclaimer lang ha, hindi ko baka mayroon ding mga kabaro, mga sima na ayaw din ng farming. Sa akin lang ay kunting tips lang na balang araw hindi naman tayo pabata. Pag ayaw na magbarko, meron na tayong naumpisahan. Hindi ka na mangapa. Kaya, dandaan lang. Hindi naman to mabilisan eh. Kasi pag farming, hindi lang pira ang pinag-usapan nito. Panahon ang i-invest mo nito. Kasi kung pira ang lagi mong nasa isip, eh ganyan no. Asan yung pira dyan? Hindi ko maginagastuhan ng pira yan. Inalagaan ko malang yung asulan na yan. Harvest ko niyan, wala na. Sa tiyaga ko lang. Sipag ko lang. Mag-harvest ko, maglinis. Wala na. Wala na akong mabayaran dyan. Kaya hindi lahat pira, puro pira. Oras ang kailangan. Yan. Malayan ko, wala na. Makakapag-breeding na ako. Ngayon, unfortunately, hindi ako nakapag-breeding ngayon kasi bala ko sana mag-breeding. So, pag ayaw talaga ng panahon, ayaw talaga. Wala tayong magagawa dyan. Marami akong balak para sa breeding pero hindi niya binigay sa akin. So, pagtsagaan ko muna tong aking mga layers. Kasi yung mga layers ko, okay naman sila. Yan. Tinimbang ko yan para matsansa ko na sa sunod na harvest ko kung gaano karami. Yan. Para hindi na ako magtimbang-timbang pa sa sunod. Im-im lang ba? Im-im. Sa amin sa Bisaya tawag yan, im-im lang, mata-mata ba? Wala namang overdose dyan sa Hindi, tsaka kung sumubra man yan, kasi sa pagpakain sa manok, may sukat talaga yan. Dito kasi sa amin, sa farm, aking maliit na farm, talagang nakadiet yung mga layers kasi pag sobrang taba, hindi rin nangingitlog yan. May sinasabi silang manok sa pula, yung puwet na makapal. Yan, balot na balot ng taba, yan, hindi pwede yun. Kaya diet. Ngayon, hinahalo ko yan sa aking yung gawang feeds. May gumagawa kasi kami ng sarili naming feeds kasi hindi na kami masyadong nakadepende sa commercial. May halo din pa rin naman kasi semi-organic lang yung namin, hindi talaga totally 100% organic. Semi-organic naman yan. Pero at least mas marami ang organic kaysa sa commercial. Kasi ang pinag-usapan dyan, yung healthy, yung produkto mo, healthy na yung produkto mo, nakakatipid ka pa, yan na. Tapos yan, sapal ng suya yan. Yan. Mataas din ang crude protein yan. Protein content. Kasi mansasaka, ang manok kasi, kahit walang lalaki yan, basta sakto yung diet niya, sakto yung nakukuha niya, sa kinakain niya, halimbawa, sakto sa crude protein, vitamins and minerals, lalo na tapos yung calcium, yan. Mangingitlog kasi yan. Basta sakto yung pagkain niya. Pag sumubra naman, hindi rin mangingitlog yan, gawa nung mataba siya. Yan, hinahalo ko ng maigi para pantay talaga yung niya. Di ba? Sapal ng soya, fresh yan. Yung Azula, fresh na fresh. Kita nyo, ngayon lang na-harvest. Mamaya namang hapon, lagyan ko na naman ng sapal ng niyog kasi naggawa kami ngayon ng balikot sa may sapal ng niyog doon. Partnera natin ng Azula. Fermented feeds. Yun. Para maging sexy lahat yung mga manok ko. Tsaka hindi ko
minimintis na laging mayroong fermented feeds kasi yun yung nag-regulate doon sa amoy ng ipot nila. Kasi may probiotics, may good bacteria yun eh. Ayan, halo lang ng halo. Ayan o, kung hindi ka masipag dyan, halo ka ng halo. Kung tinatamad ka, wala na. Bili ka na ng commercial kaagad para diretso lapag lang. Ayan, kaya mo nang bigyan ng kunting effort. Yun bang hinuhubog mo sa pagmamahal. O, di ba? May hugot pa kamo. Yan, mga kasiman sasaka. Fire na. Tsaka guys, paki-follow naman. Tsaka like yung page ko. Yan ay malaking tulong na rin sa page ko. Balang araw, mapapalago ko tong page ko. Makakashare ako sa inyo ng kahit kunting kaalaman. Kasi habang andito yung aking malit na farm, araw-araw, iba-iba experience. So, araw-araw, share din natin kung anong meron. Para maging ano tayo, yung ano ba tawag nun? Parang teacher ba? Maging ihimplo. Naks. Yan yung term sa amin ni ihimplo. Example pala, example yan. Na sa pagpa-farm, hindi lang pera ang pinag-usapan. Isa yung pera pero hindi nagsusukat lahat doon. Meron kasi na porket may pangpuhunan, sige lang, gawa ng building, gawa ng ganito, ganyan, no? Magagawa mo yun. Yun talaga, pera ang pinag-usapan nun. Pero, isipin mo rin, pagdating ng panahon, kung gaano ba ka consistent yung pera mo. Kung yung pera mo hanggang doon lang sa pangpuhunan mo, tapos wala ka ng pang-rolling, ano mangyari? Bumili ka ng maraming manok. Kasi meron kang pangpuhunan nga. Gawa ka ng magandang building. Ngayon, ayos na lahat. Kain ka na. Siyempre, yung mga manok mo, araw-araw nagkukonsumo yan. Hindi naman diretso yan sa mangingitlog lahat kaagad. May magbibilang pa yan ng ilang araw bago dandahang tataas yung itlog. Hindi kailangan mo pang-rolling doon. Abuno ka na naman. Kasi commercial nga. Paano kung wala kang pang-rolling? Buti kung kagaya tayo ng mga taga San Miguel na yan. Tayo ay backyard farming lang. Kailangan diskarte lang. Para makatipid. Hindi yan tipid sa hindi ko tinitipid ang nutrisyon sa mga manok ko. Panalo yan. Pero nakakatipid ako sa gastos. Siyempre, pagpawisan pa ako, gaya niyan, mag-medical na ako, naka-exercise ako, damay-damay na lahat ng benepisyo. Nakatipid na ako, naka-exercise pa ako, nalibang pa ako, wala akong stress. Pati ikaw, healthy na, maliban sa yung mga manok. Healthy na kayong lahat. Ayan kita nyo paano yung mga manok ko susunod sa akin. Kaya hindi kayo malilibang yan. Diyos ko po. Talbog-talbog yung puso ko niyan. Makikita ko ganyan sila ka-healthy. Ayan. Tatakot na ako maglakad. Baka maapakan ko yung manok. Ayan. The more na inaalagaan mo sila ng maigi. Parang egg machine yung mga manok na yan. Lalo silang happy. Kasi manok, nakakaramdam yan. Mahal mo sila, paligayahin ka rin nila. Yan, lalo pag
nasa sakto talaga yung pag-aalaga mo. Naku po. Mamumulot ng itlog araw-araw. Para mga basuka yung mga puwit niyan. Itlog lang ng itlog. Ngayon, pagdating ng mga panahon na yan, na ganyan na, wala na. Balik na yung pagod mo. Yan. Pero hindi natatapos doon ng lahat. Kailangan mo silang i-maintain yung mga painom. Yan. Sa akin kasi, more on organic. Meron akong pinapainom dyan na synthetic konti, once a week. Pero yung 6 days nun, organic talaga lahat yun. Fermented lahat yun. Concoctions. Kasi, para hindi mangamoy yung bahay nila at saka yung immune system nila malakas. Yan. Tag-ulan na ngayon pero hindi ako nang problema dyan sa nila, halak, sipon, pisik. Wala yan. Di uubra yan doon sa nila. Araw-araw nila iniinom na probiotics. Ang malakasan yun. Sisiwin sa kanila. Manok mo kasi pag mahina, mabasa sa ulan, mainitan, wala na. Unchanged melody na. Ay, mali pala. Goodbye pala. Air supply. Yan. No? Malalaman mo yung manok pag nagpakain ka na may sakit siya kasi ayaw kumain yan. Matamlay. Pag ikaw nag-farm ka, kailangan mong obserbahan yung mga alaga mo, yung kanilang mga behavior. Para may karoon ka ng experience na ganito, ganyan. Minsan din, may iba na kala mo matamlay, pero pagpunta mo, maliksi. Yan, nagpapahinga lang yan. Pinaprank ka ng manok. Yan o. Mga basa balahibo kasi yung isa niya nag-swimming kayo sa asulahan yan eh. Sa gutom niya, hindi na siya nakapag-antay. Pumasok doon sa asulapan. Dalawa tayo nakaano doon kasi nagutom na habang nag-prepare ako ng pagkain kanina. Yun. So mga kasiman sasaka, huwag niyong kalimutang follow, like yung aking page. Maraming salamat po. Sana'y kahit paano nakapulot kayo ng magandang idea. Bye-bye!